Naamoy ni Mike, ang leader ng mga unggoy rito, na may mga bagong salta sa lugar nila. Mga turista pala na galing General Santos City. Nagpunta rito para makita ang mga espesyal na residente ng New Israel. Bubble gum yan ha, bubble gum ha. Sa gitna ng harutan, hindi nila akalain na inuutakan na pala sila ng mga matching. Hindi sira yung papel. Pinakahuling pumasok ng jeep si Mike. Tila siniguro muna na walang sumaway sa mga kasama. Agad sumibat si Mike na makuha na ang hinahangad niya. Huli na nang dumating ang mga bata. Tinaguri ang pinakamatalinong hayop ang tao. Pero naiisahan pa rin ng unggoy paminsan-minsan. Ganito ang ugali ng mga matching sa teritoryo ng tao. Paano kaya sila sa gubat? Anong nangyayari ngayon? Nag-start na yung mga monkeys magbabaan from the rooftop. Sinamahan namin si Myfel Joseph Paluga, isang anthropologist sa UP Mindanao, na halos 10 taon nang pinag-aaralan ng mga tao at makak ng New Israel. Gumagalaw na yung ilang mga bata kanina. Baka bumalik na naman. Hindi ka pa nagsasawa? Kasi pag mga ma-distinguish mo yung mga individuals, makita mo yung mga parang unique na mga personalities. Para mga tao rin pala. Oo, may mga quirks, no? May mga style sila. Tuwing umaga, bumababa sila mula sa kanilang tulugan. Mga bubong ng bahay sa sentro. So anong klase mga personality yung mga unggoy? Makita mo yung isa na kadalasan lagi siyang nagpapahuli. Sa ma-observe mo halimbawa na hindi masyado parang hindi siya masyadong sociable kaysa iba. No? Nagpapahuli, hindi wala masyadong kasama. Ito namang isa, laging siya yung nag-groom. No? Mahilig mag-groom. Tapos parang very rare mo makikita na gino-groom siya. Pwedeng siya nag-groom sa sarili. So parang, iba na naman to. Banidoso naman. Oo. Babae ang stable sa society. Ang lalaki, labas-pasok. Pwedeng alis-alis papunta sa another troop. So makita mo, closer yung bonding ng mga babae. So ito daanan na to ng mga unggoy. Sabay-sabay na inaakyat ng tropa ang bundok araw-araw para maghanap ng dagdag na pagkain. Hindi kasi sapat ang mga saging at biskwit na binibigay ng mga residente. Mahilig yan silang kumain ng mga insekto o yung mga uod.
Dito sa gubat sinasanay ang mga bata na umakyat sa puno. Minsan iniiwan ng nanay ang kanyang sanggol sa yaya, kapwa babaeng unggoy. Kapag may panganib sa mga baby, buong tropa ang dumidepensa. Parang nagpakita ng galit yung... Hindi, kasi parang unfamiliar sa kanya yung itong ganitong camera, tapos malapit ka masyado, may anak siya na maliit. Baka danger yon, no? Huwag mong titigan, Hawi, pag ina-aggress ka. Pampalipas oras din ng mga unggoy ang pagkukuto. Pero may mas malalim na kahulugan pala ito sa samahan. May dalawang function yung grooming. Yung isa para yung hygienic, no, na kukuha yung kanilang mga dumi sa katawan. Pangalawa, may social yun na function. Isa yung forma ng band, nagbaband yung friendship. Makikita mo yung talagang magkakaibigan, they groom each other. Si Mike bihirang nangunguto sa iba. Siya lagi ang kinukutuhan. Ayun na, nag-aalisa na oh. Pag nasa mood, nakikipagtalik si Mike sa kahit sinong babaeng unggoy na maibigan niya. At nagpapakuto pa pagkatapos. Merong series, so parang after that, mounting, and then another, after ilang mga minutes, another mounting. 2 taon nang nabubuhay sa layaw si Mike. Paano nga kaya siya naging hari ng mga unggoy ng New Israel? Maraming luho ang hari ng mga unggoy. Ibang klase, gagalaw pa. Si Mike ay hindi lang ang pinakamalaking makak sa New Israel. Siya rin ang may mga pinakamahabang pangil. Gumagalaw pa. Kapag kainan na, may pagkaswapang. Kaya ang maliliit, hindi na makaiksena. Tapos ni Mike na. Iunubusin niya. Talagang bully si Mike. At pati aso hindi kinatatakutan. Kaya naman siya ang nananatiling bossing rito. Para maging leader ng halos 40 makak sa sentro, bayolente daw ang naging paraan ni Mike. Ang kwento naman nitong Mike na to ay bigla na lang daw bumaba galing sa gubat at hindi naman siya ipinanganak dito pero sinakop niya yung grupo dito sa sentro. Nakipag-away siya dun sa naunang alpha male sa kanya, si Kolokoy. Ibang klase yung unggoy, malaki. Tapos siya lang mag-isa, sabi ganun. Awayan sila. Natanggal yung ngipin ni Kolokoy, yung 4 talaga. Tanggal. Parang aso, habulan. Ala! Madugo? Oo. Parang may mga dala silang itak dahil pagkatapos ng away, yun si Mike, di ba may ano dito? Diba? Oo. Na-remember pa nimo si Kolokoy? Ito ba si Kolokoy? Oo. Tila kudeta ang nangyari. Lumayo na sa sentro si Kolokoy at mga loyalista niya. Nakuha ng Mike na to yung mga babae ni Kolokoy at yung ibang katropa ni Kolokoy. So, siya na ngayon yung alpha male o pinuno ng tropa dito sa sentro. Ganon ang politika ng mga unggoy. Survival of the fittest, survival of the strongest. Pero hindi naman maraha sa mga unggoy ng sinubaybayan namin. Malambing pa nga sila sa isa't isa. Ngunit gaya ng tao, nag-aaway din sila
At minsay, nagpapatayan pa. Dapat magkaisa ang lahat ng mga members. Kasi ang tinuro ni General Moncado na ang aking papa, aking ama, Ang nakaraan daw ng mga mongkadista ay may bahid din ng karahasan. member sila ng At si Supremo mismo ang naging biktima. 10 taon na nakalipas. Pagkatapos ng simba, umuwi na kami, sakay ng yung jeep na pinakyaw namin. Yung daan, inarang ng mga bato, yan, bigla na lang kami pinaputukan ng 4 na lalaki. Ang sa likod ko at saka sa harapan ko, butas-butas yung damit ko eh. Dinala kami sa sa Maduna Hospital. Na-confine ako for 15 days doon. Hindi pinaalam sa akin na namatay pala yung asawa ko. may buntag. Ang pasimuno raw ng gulo ay miyembrong nais maging bagong leader ng mga mongkadista. Alam natin na hindi lamang sa New Israel nagaganap ang ganitong mga agawan sa politika. Mapatao man o unggoy, kailangan nga kaya magsakripisyo pa ng buhay kapalit ng kapangyarihan? Likas siguro sa ating lahat ang pagiging marahas. Pero may taglay na kabutihan din tayo at maging mga hayop. Pero ang tao lang ang may kakayahang umintindi kung ano ang tama at mali. At di tulad ng mga hayop, maaari tayong mamili sa dalawa. Dito sa New Israel, pinili nilang pakisamahan ng mga unggoy. Sa halip na saktan o kainin ng mga ito gaya sa ibang lugar. Kasi sabi ni Papa, parang sa amin, yung pasensya. Yung moral nga, doktrina, yung konsepto moral sa tao. Bukod sa pagmamahal sa hayop, may itinuro pa si Papa Guberna sa mga mongkadista. Kasi ang reincarnation, binabanggit ni Papa, may espiritu ng tao na hindi na nakapasok sa sa bata. So doon daw sa unggoy, kaya dapat daw mahalin, dapat daw hindi masaktan. Hindi daw dapat apihin. Yun ang sabi ni Papa sa amin. Para kay Papa Gubernas, hindi lang tayo sa kanila nagmula. Maaring magbalik rin tayo sa mundo bilang mga unggoy.